Hi there, this is Carol and welcome back again to my YouTube channel. It's a new day, new video at bagong kaalaman na naman na matututunan nyo sa video na ito. And for today's topic, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa bank certificate and bank statement. Ano nga bang pagkakaiba ng dalawang klaseng dokumento na ito? Saan sila ginagamit? Paano tayo makakapag-request ng ganitong klaseng dokumento? Gaano nga ba katagal? And meron nga bang charge kapag tayo ay nag-request ng ganitong klaseng document? Lahat ng yan ay ating pag-uusapan. And if you are ready, let's begin. Sa bank ay may iba't ibang klaseng document syempre na nire-request. Pero for this specific video ay i-discuss muna natin yung tungkol sa bank certificate and bank statement. And most of the time nowadays, maraming nagre-request ngayon ng mga ganitong klaseng dokumento. So first of all, ano nga ba muna yung bank certificate? It is an official bank-issued document that serves as proof of your account ownership and financial standing at a specific point in time, confirming your account number, type, and balance on the date of issuance. So, meaning to say, ang bank certificate ay sinucertify mismo ng bank na meron kang account ownership doon sa bank na yon. So, naka-indicate doon yung mga iba't ibang klaseng information na need natin for a specific purpose po. Ano nga ba yung mga nakikita natin doon sa ating mga bank certificate? Una is the account holder's name. As account holder, syempre, kailangan natin na visible din ang ating mga pangalan to certify na tayo ay meron ngang account doon sa banko na yon. Account number and type. So, doon sa bank certificate ay dapat visible din po ang ating mga account number and kung anong klaseng type po siya ng account. Siyempre, kapag tayo ay may account sa isang bangko, ay may iba't ibang klase kasi ng account na tinatawag. So, meron tayong mga savings account, checking account, time deposit, investment, and maraming pang iba. So, syempre, kailangan naka-identify din kung anong klaseng account yung ating sinacertify doon sa ating mga bank certificate. Next is date of issue. So, kailangan naka-indicate din kung kailan na-issue yung bank certificate na yon. May mga specific purpose kasi tayo na nire-require kailangan pasok within 3 months or kaya pasok within latest 6 months. So, kailangan naka-indicate pa rin po doon sa mga bank certificate natin kung kailan natin siya in-issue or ni-request. Next is the bank officer's signature. So, ito yung pinaka-importante sa lahat, syempre, na may pirma po ng mga bank officer. Sila po kasi mismo yung nagsacertify na legit na tayo ay nagpagawa or nag-request ng bank certificate doon sa branch na yon and sa banko na yon. So, without signature of those bank officers, ay syempre hindi natin masasabi na talagang legit yung bank certificate natin. Saan ka ginagamit yung mga bank certificate na nire-request natin? So, syempre may mga iba't ibang klaseng purpose po yan. First is loan application. Syempre kapag tayo ay magre-request ng bank certificate, ay may iba't ibang klase tayo ng purpose. Usually kasi kailangan i-indicate din natin sa bank certificate natin kung para saan nga ba yung purpose ng pagre-request natin nito. Una sa lahat ay ang loan applications. So, for specific loan, usually may mga nagre-request talagang client. Minsan kasi dito nakikita kung meron kang financial capacity para mabayaran yung ina-applyan nating loan. Number 2, visa application. So, ito yung in-demand ngayon, especially kapag mga bare months na. May mga country na nagre-require ng visa application para makapag-enter doon sa country na yon. Kapag tayo ay nagre-request, usually ng mga bank certificate, ay dapat ahead of time bago yung mismong travel mo, makapagpa-approve ka na ng visa. So, ito yung mga requirements usually for that visa application
verification and one of their requirements is your bank cert. May mga country kasi na medyo mahigpit in terms doon sa mga bank certificate natin. Pumapasok yung sinasabi nilang average daily balance, especially kapag tayo ay mag-apply papuntang Japan. Si Japan kasi ay nare-require niya na kailangan visible yung 6 months average daily balance ng account mo doon sa bank certificate. Dito din kasi sila base kung may financial capacity ka para makapag-travel ka and ma-prove mo na meron kang sufficient fund para makapag-travel ka sa ibang bansa. Yung iba naman kasi ang nangyayari, pinupondohan lang nila yung account nila and then magpapa-bank cert sila. So, kaya siguro nare-require ng mga certain country na kailangan may average daily balance para makita talaga nila kung pinondohan mo lang ba ng isang araw yung account mo. Doon kasi sa average daily balance, ibig sabihin, ano yung average ng deposit mo within the 6 months. So, makikita nila doon kung regular ka bang naglalagay ng fund doon sa ating mga account. Next is business audit. So, ginagamit nila ito for official verifications ng mga balances ng account. So, again, itong purpose na to ay nakadepende pa rin sa client kung saan nila gagamitin. Next is proof of funds. So, ang pinaka-best example dito is kapag tayo ay mag-travel sa ibang country, and then kapag tayo ay haharap sa immigration, pwede nating i-present tong ganitong klaseng document para makita financial legitimacy natin and kaya nating masuportahan yung sarili natin kapag tayo ay pupunta ng ibang bansa. Ito din kasi yung mga nare-request ng ibang clients para at least kapag hinanapan sila ng any bank requirements ay makapag-present po sila doon sa ating mga immigrations. Next is, ano nga bang pagkakaiba ni bank certificate versus the bank statement? Katulad ng sinabi ko kanina, si bank certificate ay sinucertify niya na meron po tayong account doon sa bangko. While naman si bank statement is a detailed transaction history and makikita talaga natin dito yung iba't ibang klaseng transaction ng ating mga account. Makikita natin dito yung mga withdrawals, deposits, mga debit credit memo natin, mga interest, mga charges, so marami pang iba. Usually, ginagamit din natin to sa mga sabi kong purpose kanina. May mga visa kasi na kailangan na magkasama po si bank certificate and bank statement. Meron naman pong visa application na pwedeng bank certificate na lang ang kailangan since detailed naman din kasi si bank certificate. If wala or walang average daily balance na naka-indicate doon sa bank certificate natin, ay kailangan pa nila ng additional 6 months ng bank statement para makapag-comply tayo doon sa mga requirements na hinahanap nila. Pero paano nga ba tayo makapag-request ng ganitong klaseng mga document? Una ay sa within online banking. May mga bank kasi, especially siguro yung mga bank na via online lang, like siguro si Maya, si Cbank. So, siguro may facility sila mismo doon sa kanilang mga app na pwede tayong makapag-request ng mga bank certificate. While naman kasi sa mga traditional banks natin, na meron talagang physical branch like mga BPI, BDO, and marami pang iba, ay kailangan magre-request talaga tayo doon sa mismong bangko. Pwede tayong mag-visit sa kanila para makapag-request ng mga bank certificate. Well naman kasi si bank statement, for sure, since may mga online banking na ang ating mga traditional bank nowadays, ay downloadable na lang po yung mga bank statement through doon sa mga app nila. Katulad na lamang ni BPI, doon sa ating online banking, downloadable na lang po yung latest 1 year natin na bank statement. So, if ever na kailangan natin ng bank statement and may mga hinahanap tayong transactions, pwede na lang natin siyang i-download. Pero, by quarter po kasi siya ina-upload doon sa ating mga app. Kung kailangan natin yung pinaka-latest 3 months, katulad ngayon,
For example, September ngayon. Yung pinaka 3 months nung quarter na to ay kailangan po nating i-request mismo sa physical branch dahil hindi pa po siya updated doon sa ating mga BPI online banking. Next is, pwede naman din tayong mag-request sa customer service hotline. So, may mga bangko po na pwede nating mag-heads up muna tayo sa customer service hotline. And then, pwede natin sabihin kung saan natin gustong i-pick up mismo yung bank certificate natin para at least kapag ka nandoon na tayo sa mismong bank ay pipick upin mo na lang and mag-fill out ka na lang ng form para makuha mo yung mga bank certificate or bank statement natin. So again, nakadepende pa rin po sa bangko kung paano yung process nila ng pag-request ng ating mga bank certificate and bank statement. Meron din po tayong mga tinatawag na special bank certificate. Ano nga ba ito? Katulad na lamang nung pag tayo ay magre-request for visa applications, may mga visa kasi na kailangan po ay may address mismo ng mga consular offices nila. Na-allow naman po natin na makapag-add po tayo ng additional information doon sa bank certificate natin. Pero since ito ay under na po ng special bank certificate category, ay mas mataas po kasi yung charge po nito. So, pwede naman nating isabihin sa mga customer service natin na meron tayong additional instruction para po doon sa ating nare-request na bank certificate. Next is the turnaround time. So, makukuha ba natin agad yung mga nare-request nating bank certificate and bank statement? Depende rin siguro sa bangko talaga. Pero kay BPI, once na mag-request tayo ng latest 3 months, ay isang minuto lang makakapag-print na po tayo ng ating mga bank statement. While kasi kapag kailangan natin ng mga 6 months and above, or 1 year or 2 years, meron tayo kasing turnaround time for that. So, usually 7 to 10 banking days bago ma-release sa atin kasi nare-request pa talaga siya from the head office. And again, hindi po naman syempre pare-pareho lahat ng bangko. Mga sari-sarili naman silang handling doon sa ating mga request. Well naman si bank certificate ay within the day din naman natin makukuha siya. Pero syempre, since iba-iba rin yung process ng mga bank, yung iba parang the other day yata nakukuha, yung iba naman may specific week bago natin makuha. So, kailangan mag-inquire din tayo doon sa mga bangko natin kung gaano katagal yung pagre-request ng ating mga bank certificate para kapag kailangan na natin siya para doon sa specific purpose natin, ay hindi tayo mangangarag na makapag-request ng ating mga official bank documents na to. How much naman po yung pagre-request ng ating mga bank certificate and bank statement? Again, since iba-iba po yung mga traditional banks natin, ay nakadepende po sa kanila kung how much po yung mga bank certificate and bank statement po nila. Pero since I'm a bank teller of BPI, so mas aware ako kung magkano po yung mga bank certificate namin. It costs 300 pesos. So kapag tayo ay nagpa-add ng information or may mga special instruction tayo doon sa ating mga bank certificate, ay 400 pesos naman po siya. While the bank statement is 50 pesos per page po. So, if may online banking ka, mas magaan talaga sa bulsa kapag i-download mo na lang talaga yung mga bank statement doon sa ating mga BPI online banking. I hope na nakatulong itong video sa inyo para maklarify ko sa inyo kung ano nga ba yung pagkakaiba ng bank certificate and bank statement and kung saan nga ba talaga sila ginagamit. So, again, if you have any bank inquiries, I feel free to comment down below lang and itatry nating sagutin yan. So don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bells for more updates and more videos. So until to the next vlog, guys. Bye-bye!